Yung nagpaparamdam dyan. Pagbaba dito, duty kami nun eh. Oo. Babae. Hindi ko siya nakita. Oo. Pero yung ganito lang yung damit ko. Babae? May likod ko dire-diretso. Sinundan namin, apat kami. Dito. Doon sa silika na yan. Galing daw yung babae sa Community loob. garden yan eh. Putol yung ano, putol yung paa. Hindi ko po nakita na basta ito yung ganito lang nakita. Ano lang, alutang lang. Yung tanod na isa, parang may third eye daw yung kikamita daw niya na ano yung wala siya mukha. Wala siya mukha. Mula sa taas. Wala doon sa taas. Sa aming pagbisita dito sa Barangay Hall ng Lalangan, Plaridel, Bulacan, sumalubong sa amin ang mga kwentong puno ng sindak. Sinasabing may isang babae at bata na madalas magpakita rito pagsapit ng dilim. At ang mas matindi, nasaksihan daw ng mga tanod ang paggalaw ng ibang kagamitan sa loob ng opisina. Hating gabi, So, umakyat na kami sa itaas para sa isang misyon, ang hanapin ng babae at batang nagmumulto dito. Habang papalapit ako sa ikalawang palapag, nakaramdam ako lakas ng kilabot. ng malakas na kilabot. Lakas ng kilabot dito. Parang ayaw yung daan. Ayun no? Ayaw yung daan itong... Tumay balayibo ko. Kasi sir, kung sabi nila, mula taas, bababa, tapos nakuha dito sa... Ayun, sabi ko ni ano talaga. Meron kami sa mga kalit na may So, ito na yung third eye. si kantor ng barangay. Lagi niya nakita. Kung nandito kayo, pwede ba kayo magpagalaw lang? Dito sa taas, parang meron. Gamit ang aming mga detector, subukan namin sagapin ang mga presensyang nagpapagalaw sa mga gamit. Ni sir, hindi ko nga daw madalas nakaupo sa hagdan dito. Habang nagsasalita ang aming saikik, isang hindi inaasahang sinyalis ang naganap. Ang EMF meter na iniwan namin sa pintuan ay biglang umilaw ng walang tigil. Sabi kasi, kausap ko po yung babae. Sabi niya dati siyang nandyan. Ayon sa aming psychic na si Ma'am Luna, ang babaeng madalas nagpapakita ay si Constancia. Ang pangalan po niya ay Constancia. Isang pangalang hindi pamilyar sa mga tanod ang lumabas. Ito yung noon pa po. Hindi po ito ngayon na matagal na po. Siguro mga 1940s, 50s. Kasi po iba po yung itsura niya. Yung damit po niya, yung bestida niya. Hanggang sa mga sandaling ito, nagwawala pa rin ang aming EMF meter sa may pintuan. Lakas. Pailawin mo nga yan. Uy, very good. Sa isang tanong ni Sir Bungo kung siya ba si Constancia, Constancia, name mo. Constancia. Pailaw nga kung Constancia name mo. Pasagaling mo. Uy, very good, very good. isang direktang sagot mula sa kabilang buhay. Siya nga ba? Nandiyan na po yung bata sa may hagdanan. Kasi may nagdanan daw. Yeah, Dito ka lang, Peg. Dito ka lang. Uy, ang lakas oh. May hagdanan. Bakit daw po maraming tao? Gusto lang namin
malaman kung ba't nandito ka. Meron dito. Ayun, Lakas oh. Lakas ng init oh. lakas ng palo mo. Malayo na ako naman. Sige nga. Dikitan mo ulit. Ako ng tigil. Isang madilim na lihim ang naibunyag tungkol sa pagkamatay ni Constancia. Nasa 1950s, sabi niya parang sinalbahe siya ng mga Hapon. Ay. Biktima to pala ng mga hapon. Hindi na ako nakabalik sa amin. Hindi ako So, hindi mo siya taga dito? Yung dalawang kamay ko. Maaaring po siguro baka dyan siya pinatay. Sa lugar na yan. Ng mga Hapon. Ang sabi po kasi, ang narinig ko po is sinalbahe ako ng mga Kay- Hapon. Hindi na ako nakauwi sa amin. Ay. Kaya po nag-stay na siya dito. Yan pala yung kwento mo. Tinawag-taguan na ng mga hapon yung ano na yun. Ginawang ano ng mga hapon pala ng araw to. Medyo recent po yun. Yung bata. So, bago lang po yung bata. Dahil, dito ka Greg. Greg. O nung baka sa live mo. Hindi. Dayo ka konti. Sige po. Lakas talaga. No? May malalaman yung pagka nag-isa-isa na. Matapos maibunyag ang malupit na sinapit ni Constancia sa kamay ng mga hapon, unti-unting kumalma ang aming mga aparatos. Kasi kung sabihin mo live, dapat ito apektado dito. Oo, batil lang. Yung treasurer kanina nakausap. Treasure na po siya. Yung kwento natin kanina. Dito daw, meron Sa, dito. oo. Kasi kung let's say, sabihin natin, didebunk natin kung sa live yan. Mm. Inisip ko rin ngayon baka signal ng cellphone pero hindi eh. Hindi ito Hindi. nagano doon lang sa may... Wala na oh. Wala na oh. Pailawin mo nga ulit. Pailawin mo ulit kung nandiyan ka sa loob. Wala na, no? Wala na. Malis na? Hindi siya sa live. Hindi. Tsaka layo ko. Umalis na yata eh. Ay, nandiyan na naman. Hindi namin sigurado ang aming narinig at nakita. Isang multo ng bata nga ba ang nasa hagdan kaya nag-trigger ang REM pad o di kaya sa paggalaw ng aming team. Group tayo sa baba. Uy, malayo yun. Oy! Hindi, malayo ka lang. Hindi tutunog yun ang malapit. Kaya nga kanina na. Lakas. Bumalik ka na, ma'am. Maaaring siya. Hindi eh. Pero Dapat bakit- lalapitan mo yan eh. Kaya nga ba? Oh, hindi nga lang ano. Hindi doon. Oh. Oh, confirm. Oh. Ang lakas oh. Dayo ka dyan. Yung bata yan. Dito sa part na to, tayo ka nga ulit dito, ma'am. Di ba tayo? Hindi eh. Hindi. Ang layo eh. Oo, layo niya. Oh, yun. Oh, lapit oh. Confirm yung bata yan. Nasaan po ang nanay ko? Ay. Nasaan po ang nanay Hindi ko? oh. Ito na. Ayun, pwede yan. Pwede yan. Pero, yung dito kanina, Layo nun eh. Dito ka. Hindi Dito yan, ka. malapit Dito ka ka. na eh. Oh, layo no. di ba dahil sa signal ng... Bigay mo nga kami yung cellphone mo. Sige nga. Oh, meron talaga to, no? Oh, ba't tayo doon? Malapit na siya ha? Ito yung cellphone niya. Wala na siyang hawak na... O yan, remote ng ano. Yeah. Hindi, dito ka lang. Dito ka. Dito ka, dito ka. May- Dito ka, isa. Okay. Ay. Talaga eh. Meron. Oh. Imposible kasi yan dahil kailangan dikitan mo yan eh. Oh, dikitan mo yan eh. 1 meter bago, doon to, kung nag-divide. Ito na ako. Oh, yan oh. Ay, tumunog oh. Ay, tumunog. Isang pangalang Baon sa Limot ang muling nabuhay sa gabing ito. Constancia, biktima ng malupit na digmaan na hanggang ngayon ay tila nakapiit sa pagitan ng dalawang mundo
ang pag-ilaw ng EMF at ang pagtunog ng REM pad sa hagdan. Ito ba ay kumpirmasyon ng kanilang presensya o isang babala sa aming lahat? Naniniwala ba kayo na ang bata at si Constancia ay isa ang pinagmulan